Magandang hapon sa bawat isa at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating mga bisita, sa inyong pananatili sa ating panghapong panambahan. Muli nating ina-announce na magkakaroon ng REFCON, Reformation Conference, come May 30. Ito po ay Sabado, alas 4 ng hapon. Libre ho itong conference na ito and encourage po ang bawat isa na dumalo. Ito po ay sa pangunguna ng Reformed Baptist Church of Cavite Association. At isama din natin sa ating panalangin ang conference sa Mindanao this last week of May. Dadaluhan ito ng ating pastor na si Pastor Jay at ni Brother Jake. At very short congregational meeting after the afternoon worship sa members po, closed door. Ayun lamang ang ating mga anunsyo at ngayong hapon tayo ay magpapatuloy. Tayo nagkakatipon ngayon upang sambahin ang buhay na Diyos. Sa 6 na araw na ating pakikibaka sa sanlibutan ay naglaan ang Panginoon ng araw na ito para sa kapahingahan. Sa Kanya tayo makapahinga at masumpungan ang tunay na kapayapaan. Pasalamatan natin ang Panginoon sa paggabay niya sa atin. Tayo'y Kanyang iningatan, hindi niya tayo pinabayaan. Sa mga nabulid sa kasalanan, tanggapin mo ang paanyayang lumapit sa Panginoon at hindi Kanya itataboy. Ang pag-ibig niya'y hindi nagmamaliw. Siya'y namatay para sa atin habang tayo'y makasalanan. Siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumanas ang Kanyang dugo sa krus at natigbak ang Kanyang damit para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo po'y tumayo, ating awitin ang Cross of Jesus, Cross of Sorrow.
Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa aming Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kung iiwan kami sa aming mga sarili, kami ay bubulusok sa impyerno. Sa aming mga sarili, kami ay patay, makasalanan, isang maruming basahan sa iyong harapan, maging ang aming mabubuting gawa. Salamat na hindi nakasalalay sa aming mga sarili ang aming kaligtasan, kundi sa natapos na gawa ni Kristo Jesus doon sa krus. At hindi lamang siya namatay, siya rin ay nabuhay at ngayon naluluklok sa kanan ng Panginoon na aming tagapamagitan. Maraming salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa amin sa nakalipas na linggo. Kami inyong pinalakas at sa mga panahon kami nanlulupaypay, pinapaalalahanan mo kami ng iyong mga salita na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Tapat ka sa iyong mga pangako at ang pag-ibig mo, O Diyos, ay iyong sinasariwa sa bawat umaga. Maraming salamat, aming dalangin. Kami lumalapit sa iyo bilang isang iglesia. Pangunahan mo kami, O Diyos, sa panghapong panambahan. Ang iyong pangalan ang siyang tanging mataas at hindi ang pangalan ng sinuman. At ang iyong pangalan lamang ang siya, Panginoon, naming luwalhatiin. Pangunahan mo ang bawat isa, sa aming pastor, sa lahat ng tatayo dito sa unahan, maging sa mga tagapakinig. Uuwi kami, Panginoon, daladala ang iyong mga salita na aming babaunin para sa buong linggong darating. Gabayan mo kami sa hapong ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating awitin ang second hymn, O Worship the King.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mateo, Kabanata 26, mga talata 20 hanggang 35. Matthew chapter 26, verses 20 hanggang sa 35. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Pagsapit ng gabi, umupo siyang kasalo ng 12 alagad. At samantalang sila'y kumakain, ay sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na isa sa inyo ay magkakanulo sa akin." At sila'y labis na nalungkot at isa-isang nagpasimulang magsabi sa kaniya, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya at sinabi, "Ang kasabay kong nagsawsaw ng kanyang kamay sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya'y ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak." At si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, "Hindi ako iyon, Rabay." Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo ito, ang aking katawan." At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat, ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon, na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagtungo sila sa bundok ng mga olibo. Verse 31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at ang mga tupa ng kawan ay magkakawatak-watak. Subalit matapos na ako'y maibangon na, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Kung ang lahat man ay tumaliko dahil sa iyo, ako kailan may hindi tatalikod." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Kahit kinakailangang ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila." Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Itong mga tagpong ito ang mga huling mga pangyayari, ang huling hapunan at ang pag-akyat nila sa bundok ng Olibo bago hulihin ang ating Panginoong Hesukristo. Nais ko lamang bigyan diin na sa mga pangyayaring ito ay isang pagtuturo at isang mabigat din na paalala na kung ating makikita ng lahat ng alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay tumalikod sa kanyang pangalan, ngunit isa lamang ang nanatili, ito ay si Apostol Juan.
Maraming pagkakataon sa ating buhay bilang mananampalataya na madali nating sabihin na tayo hindi tatalikod at tayo handang mamatay para sa ating Panginoong Kristo. Ngunit isa ring katotohanan na madaling sabihin ng mga salita, lalo pat kung ang ating kalagayang pananampalataya o ang ating buhay ay maganda at kaaya-aya. Ngunit ating tandaan, masusubok ang ating pag-ibig, ang ating katapatan sa ating Panginoong Kristo sa kabila ng mabibigat na probidensya na dumarating sa ating buhay. Ito ang magandang hapon. Ito ang magandang hamon na ating pagbulay-bulayan. Ano ang kaya nating gawin? O ano ang kaya nating handang ibigay at talikuran para sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At kung dumating man ang mga hamon na ito, tulad din ba tayo ng labing isang alagad na tatalikod at iiwanan ang ating Panginoong Kristo? Naway huwag itong mangyari. At nais ko ring sabihin, nais nating mamatay at nais na nating huwag talikuran ang ating Panginoong Kristo. Ngunit ipakita natin ito sa pagiging bahagi ng ating iglesia. Salamat po. Manalangin tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga leksyon, sa scripture reading. Salamat Panginoon sa yaman ng iyong salita. Nakita namin dito, O Diyos, kung paano po ninyo itinatag ang unang Lord's Supper. Salamat Panginoon sa banal na hapunan na ibinigay ninyo sa inyong iglesia. Hindi po kami karapat-dapat, ni isa sa amin ay hindi karapat-dapat na makihati at kumain ng tinapay na nagsasagisag ng iyong katawan at ng kopa, ng alak na nagsasagisag sa iyong dugo. Wala sa amin, O Diyos, ang may sapat na katwiran para tumanggap nito. Pero sa yaman mo, O Diyos, ay binigay niyo po ito sa amin upang paulit-ulit naming alalahanin ang sakripisyo ninyo sa krus ng Kalbaryo. At bilang tanda ka na kami inaari ninyo, na kami pag-aari ninyo, O Diyos. Salamat Panginoon sa pagpapalang ito at nawa sa tuwing ginaganap namin ito, hindi namin ito minamaliit. Nakikita namin ang pribilehiyo ng banal na hapunan na ito. Isa itong eksklusibong pagkain at inumin ng mga tao na nakikiisa sa inyo. Wala pong mga tao sa labas na maaaring makiisa rito, ngunit sa grasya mo'y ibinilang mo kami rito. Nagpapasalamat kami, O Diyos. Nakita na rin namin, O Diyos, sa aming binasa na kung paanong nangako si Apostol Pedro na talikuran ka man ng lahat ay hindi siya tatalikod. At ganoon din ang sinabi ng ibang mga natitira pang apostol. At kagaya lang din kami, O Diyos nila, na nangangako kami sa iyo ng mga bagay na nunumpa kami ng katapatan sa iyo. Ngunit sa realidad ay madalas ka namin pinagpapalit sa mga bagay ng mundong ito. Nawa, O Diyos, ay patawarin niyo po kami at gawaran nyo kami ng grasya. Kagaya ng sinabi ninyo kay Apostol Pedro na hinihingi ni Satanas na siya'y limasin, ngunit pinanalangin nyo siya at pinangako nyo siya'y makakabalik. Ganon din ang aming estado, O Diyos. Hinihingi kami ni Satanas upang limasin ang aming kaluluwa, isadla kami sa kasalanan. Ngunit dahil sa grasya mong nagpepreserba sa amin ay narito kami. Nandito kami sa panambahan at handang umawit at makinig ng salita mo. Salamat Panginoon sa grasya mong ito. Nagpapasalamat kami sa lahat-lahat Panginoon ng biyaya mo sa amin sa araw na ito mula nung umaga sa Sunday School, sa aming fellowship nung lunch, hanggang sa hapon na ito, O Diyos, mabiyaya ka sa amin. Nawawag namin Panginoong sayangin ang mga grasya na ito. Kagaya ng napag-aralan namin kaninang umaga kung paanong sinasayang ni Samson ang mga grasya mo sa kanya. Nawa huwag kaming maging kasing hangal niya na gagayahin namin at wawalang bahala lang namin ang mga grasya mo. Nawa makinabang kami at mapagpasalamatan ka namin sa lahat ng graces mo sa amin. Hindi kami karapat dapat na bigyan mo ng hininga, ng buhay, ng pag-iral. Hindi po kami karapat dapat na bigyan ninyo ng maayos na kalusugan, ni pakainin, O Diyos. Pero napaka maawain mo po sa amin na binibigay ninyo ito araw-araw. Binigyan niya po kami, Panginoon, ng mga pagkukuhanan namin ng kabuhayan sa araw-araw. Hanggang ngayon, O Diyos, ay nananatili ang pananampalataya namin at hindi ito dahil sa kasigasiga namin, kundi dahil ito'y ina-uphold po ninyo alang-alang kay Hesus Kristo. Salamat sa lahat ng blessing na ito, O Diyos.
Tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatiran na naghahanap ng trabaho. Maawa ka po, Panginoon, sa aming mga kapatid na naghahanap ng work from home na trabaho or isang regular na office job. Nawa, O Diyos, ipagkaloob niyo po ito sa kanila ayon sa iyong kalooban. Maging ang mga kapatiran namin, O Diyos, na nananalangin na for a spouse. Nawa, O Diyos, ay bigyan niyo po ng wisdom ang mga kalalakihan sa pamimili ng wife. Nawa, isa itong aksyon na nakabase, isang desisyon na nakabase, naka-outline sa kalooban mo. Ganon din, Panginoon, sa aming mga young lady. Nawa, ay humanap sila ng mga mapapangasawa na ituturo sila kay Hesukristo, i-guide sila sa kanilang pananampalataya. Nawa, O Diyos, ipagkaloob niyo po ito sa aming mga singles ayon sa iyong kalooban. Maging, O Diyos, kay Sister Ella at kay Brother Paulo na ang kasal ay gaganapin na sa susunod na Biyernes. Itinataas namin ang dalawang taong ito sa iyo, O Diyos. Nawa ay ingatan niyo po sila sa mga nalalabi pang araw ng kanilang pagiging single. Panatilihin niyo po silang dalisay sa harapan po ninyo, O Diyos. Hanggang sa araw ng kanilang kasal, nawa, O Diyos, ay hindi lamang sa kasal ang pagpapala ninyo, kundi maging sa pagsasama nila kung ilang taon ang ipagkakaloob niyo po sa kanila. Nawa, manguna ka sa kanila at ikaw ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dinadalangin din namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatiran na nagdadalang tao, si Sister Mildred, si Sister Flor, at si Sister Ara. Nawa, pagkalooban niyo po sila ng mahusay na kalusugan at ilayo niyo po sa anumang karamdaman ang mga bata na nasa kanilang sinapupunan. Papasalamat din kami, O Diyos, dahil nakasama po namin ngayong hapon si Sister Rita na masama ang pakiramdam kaninang umaga. Nawa, patuloy na bumuti ang kanyang kalusugan. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang kapatid namin na si Brother Al na kasalukuyan ngayon na nasa field para sa trabaho niya. At dinadalangin din namin sa iyo, Diyos, ang mga kapatiran na hindi po namin kasama rito sa Pilipinas na nagtatrabaho sa ibang bansa, si Sister Julie. At nananabik kami, O Diyos, na makasama na siya sa mga susunod na buwan. Ingatan niyo rin si Sis Janiel sa pagsundo sa kanya sa month of July. Maging si Sister Pebbles na nasa Japan, si Sister Doris na nasa US, at kay Joris na nasa Australia. Nawa, ingatan niyo pong aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Nawa, O Diyos, ay hindi sila matagpo ang nagpapabaya sa kanilang pananampalataya. Dinadalangin namin, O Diyos, ang presensya mo sa amin ngayong hapon. Manguna po kayo sa pakikinig namin ng salita mo. O Diyos, kami mga bulag at bingi kung hindi mo kami bibigyan ng grasya. Bigyan niyo po kami ng grasyang maunawaan ang salita mo. Huwag niyo pong hayaan na kami antukin, kami makatulog, lumipad ang aming isip. Nawa, magkaroon kami ng focus, yamang nalalaman namin na bibig mo ang naririnig namin ngayong hapon sa pamamagitan ng pangangaral. Nawa, ang pangangaral ngayong hapon ay magdulot ng kalakasan sa amin, sa lahat ng mananampalataya na makakarinig nito, at rebuke sa mga bisita at kaibigan namin na hindi pa nananampalataya sa iyo. Maging, O Diyos, ang aming magiging maiksing congregational meeting mamaya ay pagpalain po ninyo. Sa iyo namin inilalapit ang lahat ng bagay na ito, aming Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo. Awitin natin ang ating huling hymno, Fairest Lord Jesus, habang inaabot din ang mga kaloob.
na-realize po ba ninyo mga kapatid na mula Genesis hanggang ah, hanggang Book of John, so all throughout the Old Testament hanggang the first 5 books ng Scripture, never pa pong nagkaroon ng Christian sermon. Never pa pong nagkaroon ng Christ-centered sermon. Mula Genesis hanggang Book of John. May mga preaching, ang mga propeta doon sa Old Testament na seemingly Christ-centered pero foreshadowed lang si Jesucristo. Never pa pong nagkaroon ng isang Christian sermon mula Genesis hanggang Book of John. Yung pag-aaralan po natin ngayong hapon, ito po yung pinakaunang beses na nagkaroon po ng Christ-centered preaching. Kaya inaanyayahan ko po kayo sa Book of Acts, chapter 2, verses 13 to 28. Book of Acts, chapter 2, verses 13 to 23 pala, hindi pala 28. Verses 13 to 22. Para po sa kapakanan ng ating mga bisita na hindi po regularly dumadalo, nasa series po tayo tuwing panghapon nating panambahan ng pag-aaral mula sa Book of Acts. So magpapatuloy po tayo, Acts chapter 2 verses 13 to 21. Final na, hanggang 21 lang pala. Itong salita ng Panginoon, "But others mocking said, they are filled with new wine. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, 'Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. For these people are not drunk, as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what was uttered through the prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon to blood, before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved." Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, isa na naman pong pag-aaral ngayong hapon ang aming gagawin sa iyong salita. At muli po naming inaamin ang kahinaan ng aming laman. Susceptible po kami sa antok, sa kawalan po namin ng focus. Bigyan niyo po kami ng grasya, O Diyos, na maging diligent sa pakikinig ng iyong salita. And ultimately, bigyan mo po kami ng illuminating grace mo na maging malinaw po ang aming mga pag-aaralan ngayong hapon. Sa iyo kami umaasa, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Bilang pagbabalik tanaw po, doon sa pinag-aralan natin last Lord's Day, pinag-aralan po natin doon yung pasimula po ng chapter 2 from verses 1 hanggang verse 12. Nakita po natin doon yung 3 bagay. Nakita natin yung sound of the Spirit's coming. Nakita natin na habang nagkakatipon yung mga tao doon sa Day of Pentecost, nakarinig sila ng isang tunog galing sa heaven, a sound like a rushing wind, at nagulat sila at napuno po sila ng takot at pagkamangha nung narinig nila iyon, nakita rin nila yung sight of the Spirit's coming. Hindi lang yung tunog, nakita nila yung mga dilang apoy na nagmanifest sa ulo ng 120 na mga disipulo. And lastly, nakita natin doon yung the service of the Spirit's coming. After nilang marinig yung tunog, may nagpakitang mga dilang apoy sa kanilang ulunan at nagpasimula silang magsalita sa iba't ibang lengguwahe. At nagulat yung mga tao kasi mga taga Galilea to, pero yung mga lengguwahe ng mga karatig bansa, alam po netong mga Galileans na ito, yung 120 na disciples na natira. At nakita natin doon na hindi lang siya babbling, Hindi lang po babbling, hindi lang paulit-ulit na mga phrase,
yung sinasabi ng mga disipulo nung sila'y nagsalita ng iba't ibang lengguwahe, kundi known language, intelligible language po ito. Sinabi pa, of the mighty works of God nagpoproklama yung dila nila ng mga dakilang gawa ng Diyos. Yun po yung nakita natin sa ating pinag-aralan last Lord's Day. Ngayon, titignan na natin yung very first apostolic preaching, the very first Christian preaching, the very first Christ-centered preaching. At ito'y dineliver none other than the leader of the 12 apostles, si Apostle Peter himself. At definitely, hindi po ito yung magiging last na Christ-centered preaching. Hindi po ito yung last Christian preaching. Yung Book of Acts, filled po siya ng preaching ng 3 tao mainly. Si Peter, si Stephen, may one sermon siya bago siya patayin, tsaka si Pablo. Itong Book of Acts, punong-puno po ng preaching ng 3 na ito. At lahat ng preaching po dito sa Book of Acts, lahat po Christ-centered. Dahil nung namatay si Jesucristo, nabuhay siya muli, umakyat siya sa langit at pinagkaloob ang banal na spirito, nagsimula na po yung tinatawag nating Christ-centered preaching. At lahat ng preaching po, from then on, dapat po, nakamold kung paano nagpipreach yung mga preachers dito sa Book of Acts, Christ-centered. Sa mga nakapag-aral po ng homiletics, meron po tayong mga sinusunod na ilang guidelines and rules kung paano mag-interpret ng scripture. Nandyan yung distinguishing the genre, discerning the author's intention, at isa po sa mga rule sa homiletics yung tinatawag nating digging out the history. Most of the time, hindi natin makukuha yung meaning ng text na binabasa natin kung hindi tayo babalik sa panahon nila. Kasi po, binabasa natin to na meron po tayong gap na more than 2,000 years ago. At napakahirap para sa atin, at least 2,000 years ago, napakahirap sa ating maunawaan yung gap na yon kasi napakadami nang nangyaring culture shift, ang dami nang nangyari sa panahon na lumipas, and in order for us to understand yung preaching ni Peter, kailangan nating gamitin yung utak ng mga tao na nandito nung nag-preach po siya. Kailangan nating sumakay ng time machine at bumalik dun sa panahon nila para makita from their point of view, ano ba yung meaning ng preaching ni Peter nang sa ganung paraan maunawaan po natin. Kung naalala ninyo last Sunday, nilayout natin yung setting yung setting ng Pentecost. Ano yung nangyayari ng Pentecost? Ngayon, titignan natin, ano yung preaching sa Pentecost. So, in order for us to properly understand the first apostolic sermon, kailangan nating tanungin, sino ba yung audience? Anong nangyayari? Kasi yun yung pinag-aralan natin last Sunday, di ba? Anong kaganapan? Ano ba yung Pentecost? Gaano ba kahalaga yung Pentecost? Sinong present doon? Ano ba yung narinig nila? Anong dating sa kanila nung narinig nila yung tunog from heaven? Anong ibig sabihin ng apoy sa kanila? So, kailangan nating i-interrogate yung text, di ba? Sa mga nag-a-apply ng visa, tatanungin po kayo di ba? Bakit kayo pupunta sa bansang to? I-interrogate kayo, kailangan malaman yan. Ganun po yung gagawin natin sa text pag dinidil natin siya. I-interrogate natin. Kailangan natin siyang batuhin ng tanong nang mapalabas ng teksto yung ibig sabihin niyang ituro po sa atin. So, yun yung gagawin natin, Sino yung mga audience? Anong tumatakbo sa isip ng mga tao nung tinuro ito ni Pedro? So, wag natin gamitin yung lente ng panahon natin ngayon. Gamitin natin yung lente nung dating panahon. Gusto natin na makita ito, mabasa natin yung sermon, mapakinggan natin yung sermon from the point of view of the first hearers of the sermon. Yun po yung nais natin gawin. Especially, yung point of view ng mga people na naniwala sa sermon. Meron po kasing dalawang point of view sa sermon na to Point of view nung nakinig sa sermon ni Peter pero hindi na nampalataya kay Jesus. Meron din point of view nang narinig yung sermon ni Peter at ang kinauwian na nampalataya kay Jesus. Kung may kukunin tayong point of view doon, syempre gusto natin yung point of view ng nakinig sa sermon ni Pedro at nauwi sa pananampalataya. At mga kapatid, tatagal po tayo dito sa first Christ-centered sermon ever preached. I believe tatagal tayo dito ng 4 Sundays. So, yung pag-aaralan po natin ngayon, introduction pa lang po ito ng teksto kasi gusto natin na hindi ito mamadaliin. Gusto natin na maging careful. Salita po ng Panginoon ito Di ba sinabi sa 1 Timothy? Study to present yourself approved unto God, a workman who need not to be ashamed,
Anong sunod? Rightly handling the word of truth. We want to handle the word of truth. We want to handle the scripture rightly. Ayaw nating maging hasty. So, dito, overview lang and introduction, si Peter po, gumamit siya ng dalawang tool para i-reveal sa mga tao kung sino si Christ noong day ng Pentecost. Meron po tayong tinatawag na kerugma o kerux o doon galing yung doon kinuha yung Greek word na keruso or to rebuke. Pero basically, yung kerugma, ibig sabihin po noon, proclamation, preaching, or heralding, pag-aanunsyo. Yun po ang kerugma. Pero meron din tayong tinatawag na didake. Doon natin nakuha yung word na didac. Hindi po ba? Didactic, ibig sabihin, pagtuturo, teaching. Makikita natin dito sa sermon ni Pedro, ginamit niya po yung parehas. Hindi siya dito preacher lang, hindi rin din siya proclaimer, kundi teacher din siya. Gumamit siya ng preaching tool and teaching tool. Gumamit siya ng heralding technique, gumamit din siya ng lecturing style. At lahat po ng Christian preaching dapat ganito po ang mold. All Christian preaching dapat hindi po preaching lang but must be a doctrinal preaching. Now, para maintindihan natin tong introduction ng sermon ni Pedro, hahatiin po natin ito sa tatlong bahagi. Let us look at Peter's introduction to the sermon from verses 13 to 21 as an overview of the timeline of Christ's kingdom. Nakuha ninyo mga kapatid? Etong verses 13 to 21, timeline po ito. Mini timeline. Binibigay sa atin ni Pedro yung timetable ng kingdom of God. Ito po yun. Kasi sinabi ni Hesus Kristo, di ba, the kingdom of God is at hand. So, pinapakita dito ni Pedro, ano yung meron sa kingdom of God. Ngayon, nandito na yung banal na spirito, ano yung simula, ano yung present na kingdom of God, at ano yung naghihintay sa atin sa kaharian ni Hesus Kristo. From its beginning, how it unfolds in the present, and what signs will mark its conclusion. So tatlong bagay yung titignan natin sa mini timeline na binigay sa atin ni Pedro. Una, the proof of the beginning. Pangalawa, the preview of the end. Yung pangatlo, the proper response of the present. So ulitin ko, no? The proof of the beginning, simula. The preview of the end, pagtatapos. And the proper response of the present. So unahin natin, the proof of the beginning. Bibigyan natin dito ng diin yung verses 17 to 18. Dahil yung verses 17 to 18, pinapakita po sa atin yung beginning and unfolding of the messianic times. Pero una, tingnan muna natin yung verse 13 bago tayo tumalon sa verse 17. Sabi, they are filled with new wine. Ayun ang exclamation ng mga tao. Kasi nakita nila, yung 120 na tao, nagsalita ng iba't ibang lengguwahe. Hindi naman to mga educated, hindi naman to ng ibang bansa, nag-aral ng language nila. Paano natuto to ng mga native languages? So, paano ito? So, meron silang isang conclusion. Sabi ng mga tao, lasing lang yan. Lasing lang yan, kaya yan nakakapagsalita ng ganyan. Nakita na ba kayo ng lasing na biglang nag-Chinese? I suspect wala naman kayong kilalang ganun, ano? Na wala naman siyang alam sa Chinese language nung nalasing, biglang nagsalita ng incheck. Medyo wild na comment ito. At sinagot siya ni Peter. Itong accusation na ito from the crowd, sinagot ni Peter. Tandaan niyo mga kapatid, di ba si Pedro lagi yung spokesperson ng mga apostol? Pag may affairs, lagi siya yung unang nagsasalita. Kanina sa scripture reading, di ba? Nung sinabi ni Jesus na lahat kayo pagkakaila ko, sinong nagsalita? Di ba si Pedro? Sabi niya, iwan ka na ng lahat pero hindi ko gagawin yan. Si Peter, mahilig talaga siya magpresenta. In a bad way. Pero this time, ibang Pedro na po ito. In a good way, siya yung nanguna doon sa pagsasalita ng Day of Pentecost na ito. Kasi si Peter po yung leader nung 12 apostol. Sinabi niya, Peter, standing with the 11, lifted up his voice boldly. Malakas yung boses. Proclaiming with boldness from rejecting Jesus out of fear. Not so long ago, alam niyo po ba nung ginawa ni Pedro? Publicly,
Dininay niya si Hesus Kristo. Nakita ng mga taga-Israel, tinanong siya, di ba, associated ka kay Jesus Christ na ito? Sinabi niya, hindi ko kilala yan. Sa tingin niyo ba yung mga tao nung Pentecost, hindi nila kilala si Peter na to? Teka lang, ito yung nag-deny kay Christ ah. Bakit ito na yung nagsasalita ngayon? Eh, kailan lang dininay nito si Kristo eh? Hindi ba? So, malaking bagay po kay Pedro na tumindig nung day of Pentecost na ito para humarap sa same people, same crowd na nakakita kung paano niya ni-reject si Christ. So, it's a big thing na tumindig po siya. He was probably speaking to 300,000 people. Kasi di ba nung huli nating pag-aaral, ang estimation natin, yung present nung day of Pentecost, around 300,000 people. And imagine standing in front of 300,000 people. At sinabi niya, men of Judea, all who dwell in Jerusalem. So ito yung audience. Kasi tanong natin kanina, sino yung audience eh? Ito po yung audience. Men of Judea and all who dwell in Jerusalem. Sinasabi ni Pedro, lahat kayo na present ngayong Pentecost. And probably, yung language na ginamit dito ni Pedro, hindi po Cretan language, hindi po native language. Ginamit niya po dito Aramaic kasi ito yung common vernacular ng mga taong present nung Pentecost. So sabi niya, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, verse 14, let this be known to you and give ear to my words. Ito yung sinabi ni Pedro, ibig sabihin niya, meron akong sasabihin and worth to listen. Itong sasabihin ko, ibigay ninyo yung tenga ninyo. This is bold preaching. Verse 14, ito na yung rebuttal ni Pedro. Sabi niya, for these people are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. So sinabi ni Pedro, kahangalan na sabihin ninyo, nalasing kami kaya kami nakakasalita ng iba't ibang lengguwahe. Hindi kami lasing. Third hour of the day pa lang. Hindi po ito 3:00 ng madaling araw. Tayo kasi, binibilang natin yung oras, military time, from 12 o'clock. Hindi po ba? Hindi po gano'n ang mga Hudyo. Binibilang nila yung oras from 6 o'clock a.m. natin. So yung third hour, 9:00 ng umaga kasi 3 hours from 6 a.m. Sabi ni Dr. John MacArthur, commenting dito sa text na to, sabi niya, no Jew would drink or eat prior to the third hour of the day, which was approximately 9 o'clock in the morning. That was time for morning devotions. They did not eat nor drink until after 9 o'clock, especially they did not do that on a Sabbath, a feast or a festival day, and this indeed was the feast of harvest, the Pentecost. And so no Jew would be drinking by this time, and so Peter says simply that. Sa kultura po nila, wala pong kumakain until lumampas ng 9:00 kasi nasa kultura nila na yung 6 o'clock to 9 a.m., devotion time po yan, especially during feast. May pista po ngayon, Pentecost ngayon eh. So sinasabi ni Pedro, common sense eh. Alam niyo naman nasa culture natin, walang gumagawa niyan. Bakit kayo nag-aakusa na lasing kami? Tignan niyo yung sinabi ni Peter sa verse 16. Sabi niya, yung nakikita daw nila ngayon, hindi daw ito kalasingan. But, verse 16, this is what was uttered through the prophet Joel. So, after noon, kinote ni Pedro yung writing ni Prophet Joel. Ang ibig sabihin lang niya, hindi po lasing tong mga taong ito. Yung nangyayari ngayon, fulfillment nung sinabi ni Joel. Kung alam ninyo yung Old Testament Bibles ninyo, kung nagbabasa kayo ng kasulatan ng mga propeta, dapat di kayo magulat sa nangyayari ngayon eh. Dapat familiar kayo. The fact na sinasabi nila lasing tong mga disipulo, ibig sabihin ignorante kayo sa history ninyo. Kasi meron pong promised ang Panginoon na sinabi niya galing sa bibig ni Prophet Joel doon pa lang sa Old Testament. Basahin natin verse 17. Sabi dito, verse 17, and in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Isa-isahin natin, mga kapatid. Gusto nating himay-himayin itong mga salita ni Pedro nung kinote niya si Joel. Sabi, nagsimula, and in the last days, sa mga huling araw. Kailan ba nagsimula yung last days? Last days na ba? O future pa yung last days? Mga kapatid,
Yung term po na in the last days, common term po ito sa Old Testament. This term is used in the Old Testament to pertain to the coming of Messiah. Every time na binabanggit po na in the last days sa Old Testament, ang pinatutunguhan nun, yung first advent, yung unang pagdating ng Mesias, yun po yung laging gamit doon. Pero kailan po ba dumating yung Messiah? Tanong ko sa inyo, hindi ba 2,000 years ago? Yung araw ng pagdating ng Messiah, yun na daw yung last days, simula ng last days, pag dumating na yung Messiah. Nasa last days na ba sila rito? Yes. Kasi dumating na si Jesus eh. So definitely, ang tinutukoy ni Pedro na last days, ito na yon. Kaya sinasabi niya, prophecy ito ni Joel, in the last days, ito na yon. Nakikita nyo na presently. Pansinin nyo to mga kapatid ha, kahit sa New Testament, pag ginagamit yung latter times, in the last days sa New Testament, pansinin nyo yung usage. 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy 4 verse 1, now the Spirit expressly says that in latter times, in the last days, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Ito ang tanong ko mga kapatid. Yung sinabi ba dito nangyayari na? Yung may mga nagde-depart from faith, devoting themselves to deceitful spirits, nangyayari na ba to? Yes. Why? Kasi dumating na yung Messiah eh. Nangyayari na yung last days. Again, 2 Timothy chapter 3 verse 1. 2 Timothy 3 verse 1, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty, men will become lovers of self. Tanong ko ulit mga kapatid, yung mga tao ba ngayon lovers of self na? Yes. Why? Kasi nandito na tayo sa last days. Another one, Hebrews 9:26. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages. Last days na naman. To put away sin by the sacrifice of himself. Kailan tinanggal yung kasalanan natin? Future pa sa last days? O natanggal na by Christ? Presently, right? Lastly, 1 Peter chapter 1:20. Si Kristo daw, he was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times. Si Kristo daw, made manifest in the last times for the sake of you. Kailan ba yung last times na na-manifest si Jesucristo? Future? Hindi pa ba siya dumarating? Dumating na siya mga kapatid. So, yung term na the last days, the end of ages, ang tinutukoy po nito, present time, kung kailan dumating yung Mesias. Pero hindi lang yon, kasi sinabi niya, in the last days, it shall be, God declares that I will pour out my spirit on all flesh. Ibubuhos daw ng Diyos yung kanyang espiritu sa lahat ng laman. So anong ibig sabihin mga kapatid? Lahat ng laman, as in, lahat ng tao na humihinga? Hindi po. Peter meant that this is the start of the kingdom. Nandito na ang kaharian ng Diyos. Na-fulfill na po ba na binuhos yung sa all flesh yung spirito ng Diyos? Hindi pa po eh. Ibubuhos pa lang. Ito pa lang yung simula na sinasabi ni Pedro. It is yet to be fulfilled. Pero ang tanong, sino yung all flesh? Lahat ng ipinanganak? Kinwalify niya po kung sino yung all flesh. Pansinin niyo yung mga sumunod na phrases dun sa verse 17. Yung all flesh, nabubuhusan ng spirito, ulitin ko, yung all flesh, nabubuhusan ng spirito ng Diyos, your sons and daughters, they shall prophesy. Okay? Your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Verse 18, male and female servants, maging sila daw yung flesh. In those days, verse 18, I will pour out my spirit, and they shall prophesy. So yung all flesh na tinutukoy dito ni Pedro, hindi po lahat ng taong humihinga. Ibig sabihin, available for all. Hindi na po para sa Hudyo lang. Kasi dati ang Espiritu ng Diyos para lang sa mga Hudyo eh. Right? Yung term po na dream dreams, see visions, prophesy, ito po yung mga synonymous terms synonymous sa testifying with God. Testifying for God. Pagpapatotoo sa Diyos. Hindi po ibig sabihin dito
na ang patunay na binuhos ng banal na spirito sa lahat ng laman, makakakita tayo ng mga pangitain. Pag pumikit tayo, makakita tayo ng vision, nakakita ka ng mga kung ano-anong image. Hindi po yun ang ibig sabihin. Yung mga term po na dreams, say visions, prophesy, synonymous terms po ito sa proclamation ng gawa ng Diyos. Tandaan ninyo, di ba, nung nagtang sila, nung ginawa, nagturo daw sila ng mighty works of God. Yun yung konteksto po ng prophesying rito. And even in the New Testament, yung term na prophesying, hindi po yan pag-prophesy na pagkakita ng mga pangitain. Yung usage po ng prophesy sa New Testament, preaching, pag-evangelize, pag-testify patungkol sa gawa ng Diyos. So wag natin itong i-take literally like the charismatics do. Ginagawa po nila, nakita nyo, Acts 2, makakita ng pangitain, mga vision. Kaya ako nakakita ko ng mga vision pangitain. Hindi po yan ang usage neto. Yung visions, dreams, prophesy, synonymous sa proclamation and preaching and testifying about the works of Christ. Evangelism po ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, yung pagtestigo ng mga gawa ni Kristo, hindi na para sa Hudyo lang. Para na sa lahat ng laman, lalaki, babae, matanda, bata. Yun po ang ibig sabihin ni Pedro. Now, to prove na in the New Testament context, yung ibig sabihin po ng mga terms na ito is testifying of the mighty works of God, let's look at 1 Corinthians chapter 14, verse 3. Ito kasi yung naging tanong sa akin last Sunday, bakit dito prophesy yung nakalagay? And kinlarify ko sa mga nag-inquire sa akin na yung usage ng word na prophesy sa 1 Corinthians 14 is to preach. Sabi dito, on the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. Ang tanong ko mga kapatid, saan ba ninyo nakikita yung pagsasalita ng tao para sa upbuilding, encouragement, and consolation? Hindi ba sa preaching? Kasi kung babasahin natin yung kabuuan ng 1 Corinthians, magiging malinaw sa atin na yung usage ng word na prophesy doon is preaching, proclamation, pangangaral ng salita ng Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, sa Old Testament, meron pong kaganapan roon Si Jethro, natatandaan ba ninyo? Yung father-in-law ni Moses. Pumunta si Jethro kay Moses, galing siya ng Midian, bumisita siya doon sa kampo ng Israel na nagwa-wander pa sa desert. Nakita niya si Moses, tapos sinabi niya kay Moses na son-in-law niya, Moses, ano bang ginagawa mo rito? So, sinabi bigla ni Moses lahat ng ginagawa niya. Ako naglilid sa kanila, ako yung nilalapitan nila for counseling, ako yung nangunguna, ako yung nag-i-instruct sa kanila kung anong pinapagawa ng Diyos. So basically, sinasabi ni Moses sa kanyang father-in-law, well, ako pong in charge sa lahat ng affairs dito. Alam niyo ano sinabi sa kanya ng father-in-law niya? Kanya, Moses, hindi healthy yung ginagawa mo. Magtalaga ka ng mga lalaki na tutulong sa'yo. Mae-exhaust ka niyan, mapapagod ka. Hindi tama na ikaw ang sumasalo ng trabaho lahat. So anong ginawa po ni Moses? Sinunod niya si father-in-law niya. Nagtalaga siya ng mga lalaki na hahati-hati ng kanyang mga task. Maging yung task of prophesying. Even the task of prophesying, kasi si Moses yung prophet Hinati niya yung trabaho sa ilang mga kalalakihan na able para hati-hati yung trabaho. Pero ito yung nangyari. May dalawa sa kanila na nag-went overboard, lumabas ng kampo, nag-prophesy maging sa labas ng camp. Nakita nyo si Joshua, di ba, dun sa story dun sa desert. Si Joshua yung kanyang parang commander-in-chief, di ba? So nakita ni Joshua, may dalawa na inanoint ni Moses na nagpo-possess din ng spirits empowerment na nagpo-proklama, nagpa-prophesy outside the camp. So punta dito si Joshua kay Moses, sabi niya, Prophet Moses, alam niyo po ba, may dalawang nag-went overboard hanggang labas ng kampo, nag-prophesy Siguro, expectation ni Joshua, magagalit si Moses. Sasabihin ni Moses, ba't nila ginawa yun? Hindi ba nila alam na limited lang yung binigay kong work sa kanila? Hindi po ganun yung naging reaction ni Moses. Sinabi ni Moses, parang sinabi niya, praise God, kung ganun ang ginawa nila. Tingnan niyo yung sinabi ni Moses dito sa
Numbers 11:29. Yung sagot ni Moses sa report ni Joshua na may nag-went overboard, may sumobra daw. Sabi niya, but Moses said to him, ito yung prayer ni Moses, are you jealous for my sake? Naiinggit ka ba, Joshua? Would that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put His Spirit on them. Sabi ni Moses, sana nga hindi lang dalawa yung mag-prophesy tungkol sa Diyos eh. Sana lahat ng tao sa mundo. Sana all flesh mag-prophesy. Yun ang prayer ni Moses. Dito ba sa Acts 2, natupad yung prayer ni Moses? Yes. All flesh prophesying about God. Matatanda, sons and daughters, young men, old men, male and female, lahat sila nag-testify tungkol sa Panginoon. Ito yung proof na nagsimula na yung kaharian ng Diyos. So ang point lang ni Peter, dito sa first two verses, nung pag-quote niya ng writings ni Joel, ang punto niya lang, testifying to the works of God is no longer limited to the prophets. All people, young and old, men and women, educated and uneducated, Jews and Gentiles, rich and poor, anyone, as long as they have been given the Spirit of God, can proclaim of His mighty works. Yun po yung punto ni Pedro. Huwag tayong maguluhan. Huwag nating bigyan focus dito yung visions and all that. Yun lang yung punto ni Pedro. Pwede na tayo lahat. Sa realidad ba mga kapatid, meron ba ditong exclusive group na sila lang yung pwede mag-evangelize? Hindi po. Lahat tayo, merong task to evangelize. Sino man po tayo. At yun yung punto ni Pedro. Alam niyo po yung women's suffrage? Ayun po yung right ng mga kababaihan na bumoto. Dati po kasi, wala pong right yung mga kababaihan bumoto eh. Kasi hindi sila nakakapag-aral, stay-at-home wives lang po sila. So wala rin naman punto na mag-aral sila, mag-aalaga lang ng mga bata eh. So dahil hindi sila nakapag-aral, wala rin silang right to vote dahil ang view ng mga politicians, hindi nila kayang bumoto intelligently dahil hindi sila nakapag-aral. Pero nagbago yan ang nagbago habang rumolyo ang panahon. Ang pinaka first major breakthrough niyan noong 1893, yung New Zealand yung pinakaunang nag-adapt ng women's suffrage. Sila yung pinakaunang pumayag na bumoto ang mga babae. At inadapt yan ng United Kingdom noong 1928, ng United States noong 1920, and after ng World War II, halos lahat na ng bansa binigyan na ng right yung mga babae na bumoto. And today, nearly all countries recognize the woman's right to vote. Parang ganun yung punto ni Pedro, mga kapatid. Hindi na limited sa mga prophet ang evangelism ngayon. Lahat na pwede magpatotoo tungkol sa Diyos. Yun po yung punto ni Pedro. Pero, not only did Peter prove that this was the beginning of the kingdom of the Messiah, but he also gave us the preview of the end. Nakita natin kanina yung proof of the beginning. Ito na yon, simula na. Dinala tayo ngayon ni Pedro dun sa hangganan. Hindi niya muna tayo nilagay sa present. After pakita sa atin yung simula, kinuha ni Pedro yung ating sight at dinala tayo dito sa preview ng magiging katapusan ng timeline na ito. Verses 19 to 20. Sinabi, and I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the day of the Lord comes, the great and the magnificent day. Ito po yung prophecy ni Peter patungkol sa second advent. Kung yung kanina sa point number 1, yung proof of the beginning, binigyan natin ng diin doon, yung first advent, dito sa preview of the end, binibigyan ng diin ni Pedro yung second advent, yung ikalawang pagbabalik ni Jesucristo dito sa lupa. Kung kanina, ang emphasis is the great day of the Lord, the last times. Di ba yun yung emphasis kanina? Hindi pala great day of the Lord. Yung end of times, end of the age. Yun yung focus. Dito, bigyan natin ng focus yung phrase na the day of the Lord. Kagaya po ng last days, last times, end of the age, yung day of the Lord, special term din po ito sa Old Testament.
alam ng mga Israelita yung meaning pag kinote mo yung salitang the day of the Lord. Hindi po Lord's Day yung tinutukoy dito, hindi Sunday. Meron pong special na day of the Lord sa Old Testament. Almost always in the Old Testament, yung term na day of the Lord pertains to the coming of God in judgment. Coming of God in judgment. Yun pong ibig sabihin ng the day of the Lord. For example, Isaiah chapter 13 verse 9 to 10. Isaiah 13 verse 9 to 10. Pansinin nyo, behold, the day of the Lord comes. Hindi po ito Lord's Day, hindi Sunday yung tinutukoy, hindi Sabbath. Behold, the day of the Lord comes, cruel, with wrath and fierce anger, to make the land a desolation and to destroy its sinners from it. Again, language of judgment. For the stars of the heavens and their constellations will not give their light. The sun will be dark at its rising, and the moon will not shed its light. Tingin nyo mga kapatid, language ito ng pagpapala. Paghuhukom ito. Paghusga ng Diyos, hatol ng Diyos sa makasalanan. Yung nga sinabi, destroy its sinners from it. Desolation, fire, hindi daw magliliwanag ang kalangitan. So ito po yung termino sa Old Testament pag sinasabing day of the Lord. This is the coming of God in judgment. Isaiah 34 verse 4. Isaiah 34 verse 4, and the host of heaven shall rot away, and the skies roll up like a scroll. All their hosts shall fall, all leaves fall from the vine, like leaves falling from the fig tree. Ezekiel 32:7-8, pansinin ninyo. When I blot you out, I will cover the heavens and make their stars dark. I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give its light. All the bright lights of heaven will make dark over you and put darkness on your land. Puro hukom ito Puro paghatol ng Diyos. Declares the Lord God. Amos 8:9. On that day, the day of the Lord, declares the Lord God, I will make the sun go down at noon and darken the earth in broad daylight. Mga kapatid, yung language ng the day of the Lord, this is the coming of God in His judgment. Hindi ito yung pagdating ni Hesus Kristo noon sa sabsaban. Second coming yung tinutukoy sa the day of the Lord. Yung muli niyang pagbalik, hindi na bilang lamb, hindi na bilang isang bata na nasa manger, kundi bilang isang hukom. Isang Diyos na papatay sa mga makasalanan, hahatol sa mga hindi sumunod sa Kanya. The term fire, vapor, blood, etc., lahat po yan dito are poetic literary device or literary devices being used to point our minds to the terrifying sight of God's coming doon pa lang sa Old Testament. Tuwing nagpapakita po ang Diyos sa kanyang galit sa mga Israelita, laging characterize po ng apoy, ng usok, ng kadiliman, ng dugo. Ito rin yung language na ginamit rito. Natapos na tayo dun sa preview of the beginning, pinapakita sa atin ni Pedro, pagbalik uli ni Jesucristo, ito yung mga signs accompanying His second coming or His second advent dito sa lupa. So wag natin i-take ito literally. Kanina, di ba, dun sa first point, wag natin i-take literally yung dreams, visions, and prophecies, katulad ng ginagawa ng mga charismatics. Yung mga blood moon, kasi may mga ganyan tinitingnan lahat ng nangyayari sa langit. Sasabi, darating na talaga ang Panginoon, nagkulay-pula yung buwan. Mga ganito, may makitang weird sa langit. Ito na sign na to na darating ang Diyos. So, in the same way, let's not take it literally like the charismatics and the dispensationalists do. Ganito yung ginagawa nila lahat nililiteral po nila. Ang punto lang ni Pedro, Peter directs our attention to the timeline of events, the beginning and the preview of the end. He directs our attention to the timeline of the events that Christ, the promised Messiah, from the Old Testament has already come. Nagsimula na, dumating na yung Messiah. Therefore, every now is free to proclaim Him, and He will return again with accompanying signs. Yun ang punto ni Pedro from verses 17 to verse 20. Pero ito mga kapatid, meron pang last verse verse 21. Dinala tayo ni Pedro sa proof of the beginning. Sabay fast forward, binigyan niya tayo ng preview of the end. So now, ano tayong present ngayon? Babalik tayo ni Pedro sa kalagitnaan. So for the third point,
the proper response of the present. Tapos na tayo sa beginning, tapos na tayo sa end. Ano ngayon? Okay, dumating ang banal na spirito, pwede nang mangaral lahat. Okay, ito ang ending, darating ang Diyos with judgment na may mga signs. Anong gagawin natin sa mga impormasyon na yun? Ano yung response natin ngayon sa present? So the proper response of the present, tignan natin yung verse 21. Verse 21, and it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. So anong gagawin mo sa lahat ng impormasyon na binanggit ko, kapatid? Everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Yan ang sinabi ni Pedro nung kanyang kinote si Prophet Joel. So isa-isahin natin. Ito po yung proper response natin, mga kapatid. Hindi para pumunta sa internet, maghanap ng mga kung ano-anong signs, hindi yung pipilitin natin mag-prophesy ng mga bagay na bunga lang naman ng imahinasyon natin, ng mga malilikot nating balintataw. Hindi po. Ito yung proper response natin, mga kapatid. Everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. So ang panawagan sa atin ngayon sa present ay tumawag sa pangalan ng ating Diyos para sa ating kaligtasan. Sabi everyone. Sino mang audience ni Pedro nung sinabi niya to? Sabi niya dun sa 300,000 probably, everyone. Kahit sino sa inyo. Hindi lang para sa Hudyo. Kasi mga Hudyo medyo racist sila pagdating sa salvation Ethnocentric sila Tingin nila ang salvation only for the Jews. Hindi yan pwede sa mga Chinese, bawal yan sa Hapon, bawal yan sa Asian, sa kanila lang. Pero sinabi dito ni Pedro, ito na yon. Dumating na ang kaharian ni Jesucristo. Everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Wala nang kulay ng balat, wala nang itsura ng buhok. Wala na yan sa genes, wala yan sa DNA. Pwede na sa lahat. Tandaan ninyo, mga kapatid, sa Acts 10 pa magkakaroon ng prophecy si Peter yung toldang bumaba, na nandun lahat ng mga pinagbabawal na kainin ng mga Israelita. Sa Acts 10 to 11 pa po yun. Doon pa lang magiging official yung prophecy niya, yung vision niya, na ang kaligtasan ay hindi lang para sa Jews. Pero foreshadowing na po ito nung parating na prophecy, na ang kaligtasan ay para sa lahat. Salvation is no longer for the Jews. Ibig sabihin yan, good news yan sa atin. Ibig sabihin, maging sa atin, na narito ngayon. Pwede pala ito sa atin kasi pasok tayo dun sa everyone Pwede nating ilagay yung mga personal nating pangalan dun sa panawagan ng everyone. Kahit sinong tumawag sa pangalan ng Diyos, maliligtas. So okay, the invitation is for everyone. Anong kailangan gawin? Sabi dito, it shall come to pass that everyone who calls. So ito yung kailangan nating gawin. Tumawag. Tumawag kanino? Kasi sabi sa Matthew 7, sabi ni Jesus, marami daw tatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon Hindi ba sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo? Nagpagaling kami ng mga may sakit? Anong sagot ni Jesus? Sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin, di ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng kasalanan. You who lives na lawless. Yan ang sinabi ni Jesus. So there is a way to call upon the Lord in a wrong manner. Sa isang paraan na hindi ka ikaliligtas. Pero itong panawagan sa atin to call upon the Lord. Ibig sabihin yan, kailangan nating tumawag sa Diyos as a forgiver. Tumawag tayo sa Kanya bilang Diyos na nagpapatawad. I-recognize natin na makasalanan tayo. Kasi paano mo tatawagan ng Diyos na nagpapatawad siya kung ayaw mo nga aminin yung kasalanan mo, saan ka patatawarin? So you have to recognize your sin and His ability to forgive them all. Not only that, you should call upon the Lord as your Savior, not just your forgiver. As one who bore your sins sa kanyang mga balikat. Siya na uminom ng hatol ng Diyos na dapat para sa iyo. Siya na dapat na nabuhay ng perpekto, nagpakababa at namatay sa ilalim ng galit ng Diyos na dapat ikaw ang sumalo. Si Jesus ang gumawa nun. You should call upon Him as your Redeemer, as one who freed you from the curse of sin and death, and you should call upon Him as your Father, as one who no longer treats you as His enemy, but His own. Hindi mo kailangan tumawag sa ibang mga santo. Tatawag ka sa Diyos. Ito yung sinabi sumunod it shall come to pass that everyone who calls, sino yung tatawagan? Si Maria?
Tatawag ka kay Maria na mamagitan sa'yo, o kaya si Saint Augustine o kung sino man, paborito mong theologian yung tatawagin mo na mamagitan sa'yo. Tatawag ka sa mga santo kasi meron silang treasury of merit na makredit sa'yo yung katwiran nila. Si Apostol Pablo ba o si Pedro yung dapat nating lapitan? Naalala ko nung may lindol sa Baguio, tapos nag-testimony si Nova Villa, sabi niya nakaligtas daw siya dun sa pagguho ng building. Kasi habang lumilindol, tinawag niya lahat ng santong kilala niya at tinugon ng mga santo yung panalangin niya. Kamangmangan, sabi dito, call upon the name of the Lord. Wala po tayong ibang tatawagan. Fast forward, next 3 chapters, chapter 4, sinabi dito, chapter 4 verse 11 to 12 ng Acts, this is the stone, Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is no salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which men can be saved. Walang ibang pangalang ibinigay sa durungawan ng langit na sukat ikaliligtas nino man, pangalan lamang ni Hesukristo. So therefore, it shall come to pass that everyone who calls upon the name of Jesus Christ, the name of the Lord, at ano daw yung mangyayari? Shall be saved. Ito po yung promise kung tatawag tayo sa Diyos. We will be saved. Saved from what? I don't feel threatened. Ligtas naman ako eh. Wala naman ako nararamdamang paparating na kamatayan sa akin eh. Saan ako maliligtas? Maliligtas po tayo mula sa hatol ng Diyos mismo. Galatians 3:10, for all who rely on the works of the law are under a curse. You and I, lahat tayo, nasa ilalim ng hatol ng Diyos, ng sumpa ng Diyos. Pag sinabi ng Biblia na nasa ilalim tayo ng sumpa ng Diyos, hindi yan yung parang sinumpa tayo, natutubuan tayo ng sungay sa batok, o magkakaroon tayo ng bigote sa balikat. Hindi po ganon. O tutubuan tayo ng buntot. Hindi ganong klaseng curse. Pag sinabing we are under the curse of God, pupulbusin tayo ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Yung Diyos na isang salita niya lang, kayang matunaw ang buong mundo, yun po yung kinakalaban natin. Pag nagkakasala tayo, we are under the curse of that mighty God. Tayong mga nabuhay sa kasalanan. Kaya kailangan natin tumawag sa Diyos para maligtas tayo mula sa hatol ng Diyos na ito. Pwede mong sabihin Pastor Jay, kung may timbangan ng Diyos, bibilangin niya yung mga masasama kong gawa, lagay niya sa right, tapos yung mga mabubuti kong gawa, lagay niya sa left, mas matimbang naman yung mga mabubuti kong gawa, kaya sa tingin ko, saved naman ako. Kamangmangan yan mga kapatid. Sabi sa James 2:10, for whoever keeps the law, but fails in one point, has become guilty of all of it. Kung meron pong 1,000 utos ang Diyos at masunod natin lahat maliban sa isa, kasing sama tayo ng lumabag sa isa. Perpekto po ang Diyos. Ilang kasalanan ang ginawa ni Eva at Adan bago binulid sa hatol? Bago sila napaliguan ng sumpa ng Diyos. Ilang kasalanan? Isa. Ilang kasalanan na ginawa mo? Hindi mo na kayang bilangin. Kaya lahat po tayo ay nasa ilalim ng sumpa ng isang banal at dakilang Diyos. Kaya ganun na lang ang pangangailangan natin, lahat tayo na tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang dapat nating response upang matanggap natin ang pangako ng kaligtasan. God will spare us from His wrath if we will call upon His Son for our salvation. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, kung di ka pa tumatawag kay Jesus, kailan? Hanggang kailan mo balak magmatigas sa Diyos? Hanggang kailan mo balak lumaban sa Diyos na ito? Walang mananalo sa Kanya. Kaya ang panawagan sa iyo, sumuko ka sa Diyos na ito. May kapatawaran sa bisig niya. How long will you resist? All of heaven is inviting you right now to come and call upon the name of our Lord Jesus Christ. And if you will do, forgiveness is waiting for you. Unfailing love is waiting for you. Mercy is waiting for you. Kung kikilalanin mo lang ang kasalanan mo at makita mo si Hesukristo na tanging tagapagligtas mula sa lahat ng ito, then God will grant you the peace that surpasses all understanding. Sinabi ng hymno, solid joys and lasting treasures
none but Zion's children know. Hindi mo mararanasan itong lahat. Solid joys and lasting treasures. None but servants of Christ know. At nais namin na maintindihan mo to at maranasan mo itong solid joys and lasting treasures na ito. So please, I plead with you, respond to this invitation. Pero para sa ating mga mananampalataya, alam po ba ninyo that nung pinangaral ito ni Pedro, nung day of Pentecost, alam ba ninyo na nasa isip ni Pedro, in a matter of days or weeks, babalik na si Jesus? Alam ba ninyo? Alam ba ninyo na akala ni Pedro, magbibilang lang siya ng ilang araw, babalik na si Jesus? Yun ang reason kung bakit napakatapang niyang mangaral. Yun ang reason kung bakit wala siyang katakot-takot. Why? Meron siyang sense of urgency. Kailangan niya ng magmadali. Ayaw niya na darating si Jesus, doon sa binanggit niya, accompanying with the signs. Ayaw niyang dumating ang Diyos with fire, blood, and smoke, at matagpuan ng bayan ng Israel na hindi nananampalataya. Kaya siya nagmamadali. Kaya sa mga susunod natin pag-aaral, grabe yung paghimok niya sa bayan ng Israel na magsisi. Manampalataya na ngayon kayo kay Jesucristo, kulang na lang lumuhod siya at magpagulong-gulong siya para lang manampalataya yung bayan ng Israel. Bakit? Kasi akala niya sa ilang araw na lang babalik na si Jesus. Bumalik na ba si Jesus? Tama ba si Pedro? Lumipas ng 2,000 taon mahigit, di pa rin bumabalik eh. Yan ang reason kung ba't wala tayong urgency. Yan ang reason kung ba't malamig ang puso natin sa Ebanghelyo. Kasi wala tayong thinking na babalik si Christ anytime soon. Hindi siya bumalik 2,000 years ago, lumipas, wala pa siya eh. Hindi siya babalik sa susunod na 100 years. Tingin ko mamamatay ako sa mundong to nang hindi nasisilayan ng pagbalik ni Jesucristo, nahahatulan niya ang mga masasama. But, kung meron tayong thinking kagaya ni Peter nung nagpipreach siya dito, na next Tuesday babalik na si Jesus. Halimbawa lang, alam ninyo na babalik na si Jesucristo next Tuesday, anong gagawin ninyo? Sigurado akong ika-cancel nyo lahat ng plano ninyo. Pupuntahan ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay para himukin silang manampalataya kay Jesucristo. Tama? Ayan ang puso ni Pedro. Kaya nag-aalam ang puso niyang ipangaral si Jesus. Dahil ayaw niya matagpuan ang kanyang mga mahal sa buhay na hindi nananampalataya. No wonder malamig ang puso natin eh. Pero kung alam lang natin na babalik si Jesucristo at hahatulan niya lahat ng hindi nananampalataya sa Kanya, magmamadali tayo. Baka higitan pa natin yung zeal ni Pedro sa pangangaral dito sa Pentecost. Baka tadtarin natin yung Facebook natin ng preaching about gospel. Sigurado ako na magpa-participate tayo sa street preaching and all Bible studies available para tawagin ang lahat na manampalataya kay Jesucristo bago siya dumating. Mga kapatid, nawa ipossess natin yung isip na meron si Pedro nung araw na nangaral siya sa Pentecost. Magmadali tayo. Ayaw nating makita ng Diyos ni Jesucristo sa kanyang pagbalik. Yung mga mahal natin sa buhay, yung ating nanay, yung ating tatay, ating mga kapatid, mga pamangkin, mga kaibigan at katrabaho, nahahatulan sila ng kamatayan. Dahil hindi tayo naging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo. May we possess the mind of Peter nung pinreach niya ito ng Day of Pentecost. Saglit tayo manalangin. O Diyos, patawarin niyo po kami sa kalamigan namin sa iyong salita. Tulungan niyo po kami na maging masigasig na iproklama ang kaharian ni Jesucristo na nasa amin na ngayon. Nawa maging masigasig kami sa pangangaral ng balita, ng mabuting balita na ito sa lahat ng makasalanan sa mundo. At himukin sila na tumingin kay Jesucristo para sa kanilang kaligtasan. Bigyan niyo po kami ng malalim na pananampalataya sa iyo. At amin dalangin, O Diyos, na tawagin po ninyo using this preaching ang mga kaibigan at kakilala namin na wala pa sa iyo. Sa iyo kami nananampalataya, aming Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.